update dyan sa impeachment dahil sa nagsisimula na ngayon 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara. Kahit may desisyon na ang Korte Suprema, ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang iniligay August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Sen. Ay, hindi ko maintindihan yan, Jen, Nelson. Dahil sa, ibig bang sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8, o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig bang sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolution? Bagamat, hindi ko pa nababasa yung resolution nila. Kasi nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pala. Unconstitutional. Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Sabi ko, mag-MR daw sila, bakit ka? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ako yung tenor ng desisyon, at sinabi pa niyang immediately executory. Ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, alam mo na. Sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado dun. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, para humabol ka pa doon sa desisyon na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, Opo, 8, Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa. Yun lamang isa hirapan. Yun lamang isa baka mabigat yun. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi pa rin, Para ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa nga, hirap ka na Ano ba hintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 na po na pagkasundo. Hindi nga, makinig muna nga. Opo, August 4, Lunes ata yun Opo. Tumawad yung isa. Hindi nga kasi, baka nga magano ng motion for recon Pwede ba kanyang August 11? Nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Opo, sabi naman ng isa. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito Nako. Magkakasamaan tayo rito ng loob. Magkakainitan tayo rito Opo. Kinabukasan. Baka magkasakitan ng loob tayo rito Kinabukasan kanya, walang pasok. Huwebes, Biyernes, pahinga muna. Sabado, Linggo, humupa na. Cooling off period. Ayun. Sige, sabi ko, papayag ako dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Yun pala.